Timers, Lisa. Quiet on the set. 1 minute sound check and 5 minutes airing. Radio Broadcasting Filipino is now on air. Good morning, everyone. This is an all-in-house broadcast. DZYX, isa, dalawa, tatlo. Radio Pinas Aksyon, 8.45. 8:45, pagsubok sa mikropono. Handa ng magbalita. Magandang araw, Pilipinas! Balitang lokal, sinusubukan ang mikropono. Para sa balitang pampalakasan, isa, dalawa, tatlo, Radio Pinas Aksyon. Tatlo, dalawa, isa, sinusubukan ang mikropono. DZYX, aarangkada na. Showbiz na latest, kasama niyo ang inyong professional na marites. Isa, dalawa, tatlo, DZYX, laging on the spot. Para sa balitang showbiz na hato sa fresh at walang palya, dito ang chika'y walang pahinga. Hatid ng programang Radyo Pinas Aksyon para sa 5 minutong pagbabalita. Together with our technical director, Pia Test Broadcast. Live mula sa news center ng DZYX, magkahati ng totoo at mapanindigang mga balita. Ito ang Radyo Pinas Aksyon 8.45. Narito ang mga tagapagaling balita. Sandigan ng tunay at tapat na pagbabalita. Hati na mapanindigang katotohanan para sa masa. Ito ang Radyo Pinas Aksyon 8.45. Magandang araw, Pilipinas! Ako si Brett Maninas. Maya Mayabang Pampanga, ako naman si Ria Meneses. Para sa mapanindigang balitaan, At para sa dapat na lingkod bayan, ito ang DZYX 8.45. Ang oras sa buong kapuluan ay alas 11 ng umaga. Sa ulo ng mga nagbabagang balita ngayong araw Biyernes ikalabing isa ng Enero 2025. VP Sara maaaring maharap sa ika-4 na impeachment complaint mula sa Kongreso. Dalawang Chinese passengers na naiya inaresto ng Bureau of Immigration. Matandang nakaratay sa Pampanga, patay matapos kasain ng dating trabahador na drug addict. Reno siya ay pinahiya ang Blackwater sa PBA. DZYX 8.45. Para sa detalye ng mga balita, matapos ibagin ni Pangulong Marcos sa National Security Council nito lamang linggo si Vice President Sara Duterte, ilang kawani ng Kongreso, may ika-4 pang impeachment complaint laban sa kanya. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, nagugat kumano ang mga reklamo dahil sa hindi maipaliwanag na dahilan na paggastos ng may 120 bilyong pisong confidential funds noong 2023. Sa kabilang mandato, mangkin naman si Velasco na pangalanan ang mga nasasabing miyembro ng Kongreso ukol dito. Para sa iba pang balita, arestado ang 2 Chinese na pasahero sa National International Airport matapos magpasa ng mga pekeng dokumento at visa papuntang Bangkok, Thailand. Sinapahan na ng reklamo si Nawang Dinggu at Su Zhankong sa kanilang paglabag sa Philippine Immigration Act. Dagdag pa rito, mananatili ang 2 Chino sa holding facility ng Bureau of Investigation sa Taguig City habang pinoproseso ang kanilang deportasyon. Magbabalik ang Radyo Pinas Aksyon matapos ang isang paalala. Ang init naman, wala man lang tayong punong masisilungan. Oo nga eh, labis na kasi ang pagpuputol ng mga puno na pinapatayuan ng iba't ibang infrastruktura. Hay! Kung gusto mong tumulong, Di na magtanim iwasan ang pagputol ng mga puno. Tara na! Tayo'y Matulog na para sa kinabukasan upang masaksihan ang ganda ng ating kalikasan. Ayon sa Presidential Decree No. 705, mahigit na yung nagbabawal ng pagputol ng puno sa kagubatan ng walang kaukulang permiso mula sa DNR. tunay itanim mo, malaguin. Ang mga paalala nito ay hatid sa iyo ng impinam ito. Kayo'y patuloy na nakikinig sa Radyo Pinas Aksyon. Isang lolang nakaratay sa Ferdinand, Pampanga nasawi matapos saksakin ng drug addict. Para sa detalye, narito si Ira de Guzman. Ira? Kaya kahit hindi ka
sinapit ng isang matandang babae nito lamang Lunes sa San Nicolas, Pampanga matapos siyang gahasain at patayin ng dating trabahador nito. Ayon sa mga otoridad, ninakaw umano ng salarin ang cellphone at wallet mula sa pamilya ng biktima. Dagdag pa rito, agad namang naaresto ng mga pulis ang 26 taong gulang na suspect na nagkataong lulungin sa droga. Ay Brady Guzman para sa Radyo Pinas Aksyon. DZYX 845. Raynor siya ay tumangon mula sa pahinga at binabagsak ang Blackwater sa PBA Commissioner's Cup. Para sa detalye, narito si Christian Caduba. Pinatunayan muli ng Raynor Shine and Asco Painters ang kanilang tibay matapos magbalik aksyon at patumpay ng Blackwater Bossing sa score ng 122-106 sa Season 49 ng PBA Commissioner's Cup sa Phil Sports Arena kahapon. Bumida si ROS Import Leon Thompson matapos magpinta ng 25 puntos kasama si Adrian Locum na may 22 para umusa ng Blackwater. Dagdag pa rito, inaalala ni Coach Yeng Kiao ng Elasco Painters kung handa at kakayanin ng ROS ang Blackwater bago ang bakbakan dahil sa halos tatlong walang pahinga. Christian Catuba para sa Radyo Pinas Aksyon. DZYX 845. At iyan ang mga balita sa araw na ito. Muli ito ang News Center ng DZYX. Magan ng totoo at mapanindigang mga balita. Ako si Fred Maninas. Alam mo naman si Ria Meneses na nagsasabi sa tapat ng pagbabalita, ang buhay ng badla. Mas pinatibay ang inyong ano, no? Tingnan nyo na.